Eto nga pala ang second day ng siomai serye ko. Bali masaya at malungkot ang araw na to. Pero bago ko nga ikwento yun ay dito muna tayo sa masaya. Hanggat maaari nga ay iniiwasan ko yung negativity kaso parang kumakapit talaga siya. Bali sinimulan ko nga yung araw ko sa pagising at pagligo ng umaga. Mahirap na dahil siomai yung tinda natin tapos putok na tinapay yung maaamoy nila. Pagkatapos ay nagluto na muna ako ng almusal ni Lola para more energy masapi. At dahil na rin siguro hindi pa ako natatawagan sa trabaho kaya parang medyo mabigat yung dating ng katawan ko. Yung parang nalulungkot ako kasi parang ang tagal ko naghihintay. Pero parang lang naman, puro parang na lang yung sinabi ko. Kaya nga habang hindi pa ako tinatawagan para sa schedule ng pasok ko ay magtitinda pa rin ako. Pero pag dumating yung araw na minessage nila ako para pumasok na, i-chat ko sila na maghintay sila ng abiso ko kung kailan ako magsisimula. Parang nabaliktad, kala mo talagang kay lakas ng loob no? Pagkatapos nga namin kumain ay lumabas nga ako pero hindi ko alam kung saan ako pumunta. Ito na nga yata talaga yung tinatawag na sign of aging, yung hindi na ganong makaalala. Kaya siguro pati na rin yung ibang mga utang ko ay nakalimutan ko na. Huy, hindi ipapabarangay for today's video. At dahil nga tanghali na wala pa rin kaming benta ay kumain na nga muna kami. Syempre hindi na tayo lalayo pa sa uulamin natin. Bali itong tinda na nga lang din namin na siomai yung inulam namin para sa tanghalian. Hindi na din ako nakapagluto dahil nga nag-aantay ako na baka may bumili bigla. At dito na nga nagsimula yung masayang pangyayari para sa pagtitinda ko ngayong araw. Bali pinilit ko na nga kasi si Lola na ilabas na yung aming paninda at hindi naman gaanong nakakaabala sa daanan. Hindi kasi masyadong pansinin kahit sabihin mong may nakasabit na ganyan para may bumili. At hindi nga ako nagkamali ng desisyon dahil unang ang bumili itong pamangkin ko. Una niyang binili ay 2 piraso, pagbalik ay may dala ng plato. Sunod naman ay itong si ate na sabi ko sumama sa video pero ang ginawa ay ngumiti lang at umalis bigla. At yung nagde-deliver sa amin ng tube ice ay sinabihan ko ng umaga na bumalik pero hindi nga yata naalala. Kaya agad akong lumabas para maghanap ng truck ng delivery ng tube ice kasi minsan ay meron ditong nakaparada. At dito na nga nagsimula na na-scam ako dahil sa tube ice. Nag-post kasi ako sa mga tube ice groups tapos may nag-comment sa akin. Bali ang sabi niya nga ay payment first policy kapag new customers lang para daw hindi pa iba ng supplier. So ayun, nagpa-cash in ako, nagbayad ako ng 70 kaya lang ang nangyari is wala daw dala yung delivery nila na kalahating sako kaya naman babalik daw at magantay lang daw ako. Kaya ayun, binlock na ako. Nakakalungkot lang kasi ang dami pa rin talagang manloloko. At kaysa ma-stress, eto binalikan ko na lang yung negosyo ko. Bali yung pamangkin ko nga ay bumalik ulit para bumili ulit ng 10 piraso. Kaya naman sobrang thank you sa inyo. Marami na nga din kaming kapitbahay na bumili sa akin kaya lang hindi ko na naibidyo. Bukod kasi sa masikip yung pwesto ay ako lang din talaga yung nag-aasikaso. Bali sa nangyari sa akin ngayong araw, mas pipiliin ko pa rin maging mabuting tao kaysa manloko ng kapwa ko.